Ang buong akala lang kasi nila, madali itong trabaho natin. Kaya ipipressure ka talaga at panay hingi ng update kung ano na ang naging progreso ng aming trabaho. Kaya minsan, nafe-feel ko rin at masabi kong ang sarap na talagang sumuko. Pero need pa tayo ng trabaho at saka need din natin ng trabaho. Mostly kasi sa lahat ng mga makina na encounter ko mga boss ay meron talagang hindi inaasahang mga bagay at pangyayari na siyang dahilan ng pagka-delayed ng ating expected time to complete. Kagaya na lang na magbilang ka pa ng ilang araw bago dadating ang pisa na ating ni-request. Pagkatapos, samahan pa ng malas-malas na panahon mga boss, meron pa mapuputol, merong mabubutas, merong madadamage sa mga linyada at sa ibang mga parts ng makina na kailangan nating ipa-machine shop, or di kaya dumating talaga sa point na sobrang malas mo na sobrang tigas talaga ng ating ipa-pull out katulad ng liner, ng cylinder head at ng connecting rod. Kagaya na lang ng senaryo na to mga boss. Ang buong akala kasi namin ay hindi na kailangang ibaliktad or babaklasin ang buong makina. Balak lang kasi naming sungkitin itong connecting rod at saka liner, pero hindi pala pwede mga boss dahil sobrang baba ng ating engine support sa kanyang engine bed. Kaya desisyon na agad ako mga boss, kailangan talagang ibaliktad ang buong engine block. Itong aming connecting rod din nagmamatigas, ayaw magpatanggal ng lower cap, so kailangan talagang ibaliktad ang makina. Pagkatapos na naisip ko rin mga boss na nahirapan kami sa pagbaklas, paano na lang sa pag-assemble, mas lalong mahirap. So sa punto na to ay nakakabit na ang jack bolt between sa ating bill housing at sa ating main alternator. So kailangan na lang siyang i-press mga boss para mag-discouple yung dalawa na yan. Ayan mga boss, oh, meron ng gap, di ba? Ang bill housing at saka ang ating generator. So kailangan lang nating isagad sa paghigpit ang ating jack bolt. Katulad dito mga boss, malaki na talaga ang clearance. So hindi pa natatapos dyan, kailangan pa natin itong sikwat-sikwatin at galaw-galawin ang ating makina para matanggal talaga ang pilot bearing ng ating rotor sa generator. So, sa punto na to, nalog-alog ko na yan mga boss, no? At ito na nga, na-discouple at natanggal na nga makina dito sa ating main alternator. So take note ko pala sa inyo mga boss, kailangan matanggal lahat na linyada na naka-attach dito sa engine block, tulad ng exhaust manifold, tulad ng mga hose sa expansion tank, sa mga water pump, sa mga fuel lines, at pati na rin tong dalawang engine support sa front side block ng ating makina. So once na clear ng lahat at magkaroon na ng pre-movement ng ating engine block, ay saka na natin luluwagan ang ating mga bolt dito sa ating bill housing at dito sa ating flywheel sa adapter ng ating generator. So take note ko rin sa inyo, bago tayo magluluwag ng bill housing ay kailangan nakakabit na ang ating chin block for safety purposes mga boss. At ngayon ipapakita ko sa inyo ang bearing na sinasabi ko na naka-attach dito sa ating flywheel, na siya nag-absorb ng vibration, tension at saka rotation ng ating rotor sa main alternator or generator. So ngayon ay tinagilid lang pala namin ng engine block kasi nakita na namin na meron ng axis ang ating connecting rod. Dahil sa nakaabot ka dito sa video na to ay magsashoutout ako sa aking solid fans, subscribers and followers. Maraming salamat po sa inyo mga boss. At kung sa tingin mo ay nakatulong sa inyo ang video na to mga boss, ay maaari bang i-share nyo ang aking video nang sa ganun ay matulungan nyo akong tuparin ang pangarap ko. Para sa karagdagang tutorial at mga bidyong pang mekaniko at overhauling ay maaari nyo akong i-follow at tignan ang aking mga old videos na ina-upload. Maraming salamat, God bless and mabuhay. So sunod kong ipapakita ang pag-pull out ng aming piston at ng ating cylinder liner na nabutas. Papalitan namin itong lahat.